Okay, good day everyone. And now we are proceeding to the distance between 2 points. So, para bago yan, so hayaan nyo muna ito na i-plot ko muna lahat ng points na nakikita natin below, which is A, B, C on the Cartesian plane. So, as you can see, this is the Cartesian plane. So, hindi ko na sa nilagyan ng number. So, nandito yung mga pwesto ng ating mga points. So, this is the point A32. So, 3, 2. Tapos, 8, 2. And of course, 8, 7. And then, so as you notice, nakabuo tayo ng itinatawag nating right triangle. And of course, paano natin malalaman ang distansya ng dalawang point na to from A to C? Total, yung segment AC o kaya yung line AC ay makikita ninyo na plotted sa along the x-axis o sa madaling salita, sila ay parallel. Okay, parallel. And ngayon, para makuha mo yung haba nun, kailangan mo lang pag-minusan yung dalawang x nun. Of course, titignan nyo yung greater para hindi ka makakuha ng negative na sagot. So, yung 8, ang uunahin natin, ma-minus natin yung 3 kasi iyon yung kanyang pinaka-x o yung abkisa. So, 8 minus 3 is 5. So, ibig sabihin, 5 units ang haba o distansya mula sa A hanggang doon sa C. So, ang tanong naman ngayon, yung from to B to C. So, gaano naman kaya kahaba? So, kung papansinin ninyo, ay magkamukha silang nakatayo na line na kagaya ni y-axis. Kaya si segment BC is plotted along the y-axis. So, tignan natin yung point B saka point C. So, kailangan lang natin na pansinin ay yung kanilang ordinate o yung y. So, kailangan nyo lang pag-minus yan is yung y sub 2 is equal to 7, y sub 1 equal to 2, so 7 minus 2 is 5. So, ang distansya na meron mula sa B hanggang sa C ay 5. And ngayon, may isa pa tayong walang haba na nakikita, which is yung from A to B. So, ang problema natin dito, paano natin sa makukuha? Total, wala tayong alignment sa y-axis o kaya sa x-axis, diba? So, ang pwede natin gawin ay gumamit na tayo ng distance formula. So, bago yun, ano nga ba ang distance? So, ang distance, this is a point or place that is far away from another point or place. Okay? So, ako nandito, ikaw nandyan, tapos tignan nyo mabuti ang ating distance. Malay mo, ako ay nandito sa Walter Mart Plaridel, tapos nandoon ikaw sa bayan ng Plaridel. So, mapapansin ninyo, meron tayong distance. So, yun yung distance na tinatawag natin. And of course, ano nga ba ang distance formula? So, ang distance formula is a formula to use to determine the distance between 2 points, whether or not they are aligned horizontally or vertically. Diba? So, yun yung problema natin, hindi siya naka-align sa y-axis o kaya sa x-axis. So, yung distance formula ang makakatulong sa atin. Pero bago yun, may isa kasing paraan na pwede natin makuha. Kasi sabi nga right triangle, so pwede tayong gumamit yung tinatawag nating Pythagorean theorem. So as you can see, ito ay c squared equals a squared plus b squared na.
So, in-extract ko lang yung square root para maging ganito. So, nanggaling yun sa c squared equal a squared plus b squared. So, ano ba yung a saka b saka c dyan? So, kung papansinin ninyo, ito yung ating figure para sa triangle or right triangle. So, remember, the hypotenuse is always c. So, there are two legs, which is a and b. So, mayroon naman tayo mahalin tulad dito. Tignan nyo yung a. Ayun yung 5. Tapos, yung b, yung 5 ulit. Tapos, yung question mark natin ay yung hinahanap, yun yung c. So, pwede natin sa Pythagorean theorem. So, simplify. 5 square. 5 square is 25. So, bakit naging 5 square root of 2 bigla? Kasi ang sagot dyan ay square root of 50. Tapos, magiging square root of 25 times 2. And then, yung 25 ay lalabas dahil ito ay perfect square. So, square root of 25 is 5. Kaya ang sagot 5 square root of 2. So, yun yung pwedeng maging sagot. Pero, kailangan natin malaman ano nga ba ang distance formula. So, nakuha lang sa tinatawag nating Pythagorean theorem. Diba ang nilagay natin dito ay 5. So, paano ba natin nakuha yung 5? So, kanina na-notice nyo na pinag-minus natin yung ordinate, tapos yung sabi naman pinag-minus natin yung abscissa, tapos saka ordinate, diba? So, dyan nabuo yung tinatawag nating distance formula. So, ito yung mahalaga ninyong palaging tatandaan. D is equals to square root of x sub 2 minus x sub 1 is quantity square plus y sub 2 minus y sub 1 quantity square. So, nagtataka kayo paano nga ba ginagamit ang distance formula. So, meron tayong procedures, huwag kayong mag-alala. So, unang-una, identify the given points. So, aalamin mo sino si x sub 1, x sub 2, y sub 2, y sub 1. Tapos, write the distance formula. Of course, dapat kabisado nyo na yan para hindi kayo pabalik-balik sa inyong note. So, number 3, substitute the values. So, papalitan nyo yung mga values na nandoon sa distance formula. So, sa 4, pag na-substitute mo na, apply the indicated solution. So, una, subtract, tapos i-square mo, pag-add mo, and then yung perform the radical sign o i-square root mo ang iyong answer. So, try natin ito. Gamitan ng distance formula. Kung magtutugma ba yung sagot na nakuha natin using the Pythagorean kanina. So, ang point A saka point B ang kailangan natin dahil nga para yun sa makuha natin yung distansya ng from point A to point B. So, ang sabi sa una, anong sabi? So, identify the given points. So, kailangan natin malaman yung given points. Okay? So, x sub 2 and this is the x sub 1. So, pwede yan mabaliktad. Huwag kayong mag-alala. Pwede ito yung x sub 1, ito yung x sub 2. Kaya sa naging x sub 1 saka x sub 2. Kasi ito yung unang point. So, ibig sabihin basihan yun yung unang x. Ito naman pangalawang point. So, basihan yung x sub 2, yun yung pangalawang x. Okay? So, ililist mo yan. X sub 2 is equal to 8. Tapos, x sub 1 is equal to 3. And of course, kung may x sub 2, meron din y sub 2 saka y sub 1. So, yun yung y sub 2 equal to 7 and y sub 1 equal to 2. Okay? So,
Pangalawa, write the distance formula. So, ito ang ating distance formula. Okay. So, ngayon, i-substitute, number 3, substitute the given value. So, ito na yung mga given value natin. So, tignan nyo mabuti. X sub 2 equal to 8. Si X sub 2, pinalitan ba ng 8? Yes. Tapos, X sub 1 equal to 3. Pinalitan ba ng 3? Yes. Y sub 2 equal to 7. Pinalitan ba ng 7? Yes. Again. Y sub 1 equal to 2. Pinalitan ba ng 2 yung Y sub 1? Yes. Kaya. And then, ano yung susunod na procedures natin? So, we need to apply the indicated operation. Perform the indicated solution. So, ito na. Unang-una, subtract. Nasa letter A, subtract. So, ano yung subtract natin? So, pansinin nyo yung loob ng parenthesis. So, 8 minus 3, 5, 7 minus 2, 5. So, ano sunod sa perform? We need to square. So, ang square ay 5 square, 25. 5 square, 25. And then, sunod naman ay add. So, 25 plus 25 is the square root of 50. So, kailangan na lang natin is perform the radical. So, ira-radical na natin sa o yung tinatawag natin square root. Square root. So, ito ay equal naman sa 2 times 25. So, equal yun sa 50, diba? So, yung 25 ay dahil sa ay perfect square, so, pwede siyang mag-go out ng radical sign o ng square root. Sabihin mo na lang, what is the square root of 25? So, the answer is 5. So, matitira na lang si 2 doon sa loob. Kaya, ang sagot ay 5 square root of 2. So, as you notice, ginamit natin yung distance formula, nakuha din natin yung sagot sa kanina. Okay? So, another example para mas lalo ninyo maintindihan ng ating lesson for this distance. So, example 1, determine the distance between the given point, given 2 points, negative 2, negative 1, and 2, 3. So, paano ba ang gagawin natin dyan? So, diba, sa procedures, kailangan mong alamin yung given values. So, identify natin. Ito yung X sub 1, Y sub 1. Dahil sila ay yung unang point. Ito naman yung X sub 2, tapos Y sub 2. Diba? So, X sub 1 equal to 6, Y sub 1 equal to negative 1, X sub 2 equal to 2, Y sub 2 equal to 2. So, ano susunod? Write the distance formula. Okay? Kailangan mo lang sulat yung distance formula. And ano naman ang susunod? Substitute the given values. So, hanapin mo, X sub 2 is 2. And X sub 1, hanapin mo X sub 1. X sub 1 is 6. Y sub 2, hanapin mo si Y sub 2, ayun, 2. Tapos Y sub 1, negative 1. Okay. Meron ba kayong napansin? So, kapag ka negative, yung isa-substitute mo, okay, remember that, kapag negative ang isa-substitute mo na number, huwag mong kakalimutan ilagay yung parenthesis. Yan, nilagyan ko ng another parenthesis kapag negative. Bakit? Kasi may chance na mamali kayo ng operation. Okay? So, kapag lang naman positive yung mga values na sa-substitute mo, okay lang i-direkta yan. Didirekta, palit agad. Pero kapag negative yung ilalagay mo,
Ayan, nakita mo, yung buong y sub 1 ay pinarenthesis ko. Okay, remember that, kahit naman mga nakaraan, pag tayo ay nagsasubstitute, kailangan naka-parenthesis yung negative, yung may negative sign. Now, perform the indicated operation or solution. So, let's see. So, sa subtract muna tayo. So, 2 minus 6 is negative 4. So, dito, bakit naging 3, sir? So, kasi diba ang minus negative ito ay nagiging positive. So, plus na lang yan. So, 2 plus 1 is 3. And then, simplify. Squared natin sa squared naman tayo. So, negative 4 squared is equal to 16. 3 squared is equal to 9. The next is 16 plus 9 is 25. And then D is square root of 25. What do you think? So we need to perform the radical. So what do you think the square root of 25? So the answer is 5. And also the distance between the 2 points is 5 units. Okay? So, din na malalaman ang distansya ng dalawang point. The next example. So, determine the distance between the given 2 points, 0, negative 7, and negative 3, negative 2. So, paano yan? So, ganun na ganun lang. Palagi ninyong tatandaan sa una, kailangan mo lang i-label yung x sub 1, y sub 1. Bakit 1, 1 sila? Kasi sila yung unang point. Okay? So, ito naman ay x sub 2, y sub 2. So, bakit 2 sila? Kasi sila yung pangalawang point. Okay? So, next ay nandito na yung ating mga given points. So, 0, negative 7, negative 3, negative 2. Ngayon, write na natin yung distance formula. So, substitute natin yung mga value na meron tayo. So, hanapin mo si x sub 2. Okay? What is the value of x sub 2? Very good. So, that is a negative 3. So, palitan nyo ng negative 3. So, para maging play safe na tayo, no? I-parenthesis nyo na lahat. Kasi, halos negative yung value na meron tayo dito. So, sunod, x sub 1. What do you think is the value of x sub 1? Yan, very good. That is 0. Madali na lang makikita. Y sub 2. Tingnan mo lang pangalawang point na coordinate point na y. So, negative 2. Ayan. Tapos, and y sub 1 is negative 7. Yan. Very good. And then, don't forget, kapag nagsasubstitute ka ng negative sign, o yung may negative sign ay huwag mong kakalimutan yung parenthesis. Yes. Okay. Huwag mong kakalimutan. So, simplify na natin. Subtract na tayo. So, doon na tayo sa subtract. So, negative 3 minus 0 is still negative 3. So, dito bakit naging positive 5? Kasi total minus negative. Kapag nakakita ka ng minus negative, automatically iyan ay nagiging positive. So, negative 2, negative 2 plus 7 is equal to positive 5. So, simplify na tayo dito sa square naman. So, negative 3 squared is 9. 5 squared is 25. And then, perform natin yung addition. 9 plus 25 is square root of 34. So, alam naman natin na this is not a perfect square. Tapos, wala siyang pwede i-factor out na malalabas na square root. So, that is the final answer will be square root of
34 units. Okay? So, kung makukuha mo square root of 34, yung puro decimal point, that is okay. Pero kung meron naman na, kung alam mo ang law of radical, that is very good. So, kagaya ng ginawa natin kanina, naging 5 square root of 2. Diba? So, ginamutan din natin ng law of radical. Okay? So, review natin. What is the distance formula? So, don't forget the distance formula. D is equal to square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, yan ay palagi ninyo tatandaan. And of course, what are the procedures in solving using the distance formula? So, ito yung procedures natin. So, unang-una ay identify the given points. Kung nasa nung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, write the distance formula. Nabanggit natin kanina. So, substitute the values. Okay, so sasubstitute mo lang, palitan mo lahat ng value doon sa distance formula. So, pag napalitan mo na, apply mo na yung mga indicated na solution na kagaya ni subtract. So, unang-una, kailangan mo muna mag-subtract. Pag na-subtract mo, square mo. Kapag na-square mo, i-add mo. Kapag na-add mo, i-perform mo na yung radical sign. Okay? So, that's all for today. As always, thank you and God bless everyone.